Kailan ba ang kaya mo? Paano ka nagkaroon ng Maria Santos? Sa akin na lang siya. Mahal, magiging tatay ka na. Huwag kang padalos-dalos, ha? Hipuin mo ang baby natin. Sumipa siya kanina. Baby. Para sa baby. Para sa baby natin. Si Roberto Santos, dahil sa bipolar disorder, tumigil sa paglalaban. Si Roberto Santos ang pinakamagaling na boksingero. Malakas na, kayang patayin ng kalabaw sa isang suntok. Pero dahil sa sakit niya, Buti na lang ngayon, may anak na siya. Para maging stable siya. Kung hindi, sino makakontrol sa kanya? sana walang mangahas sa asawa at anak niya. Miguelito! Dahan! Dahan! Baka madapa ka! Mahal, Ayos ka lang ba? Miguelito! Tayo na! Nasaan ka nasaktan? Nasakit pa? Nasaktan ka ba? Ayos lang. Tingnan mo yung bata, baka nasaktan. Sige. Matandang bruha! Inaharang mo ko! Papatayin kita! Maha! Gusto mong mamatay? Aray! Anong ginagawa mo? Subukan mo lang siyang galawin. Bubunutin ko ang mata mo. Ikaw talaga! Bakit ang tigas ng ulo mo? Ang apo mong naglalaro! Binangga niya ang asawa ko! Tinamaan pa siya ng baril niya! Hindi mo ba nakita? Ano naman kung nabangga siya? Wala namang nangyari sa kanya. Ang ingay mo naman. Anong problema mo? Kapag natakot ang anak ko sa'yo, lagot ka sa akin! Hindi niyo ba nakikita ang asawa ko? Buntis siya! Ano ngayon kung buntis? Malaki na siya. Mamamatay ba siya sa bangga? Isa pa, baka yung nasa tiyan niya, hindi mo anak! Anong ina yan? Ate, bata pa po ang anak niyo. Huwag niyo po siyang palakihin ng ganyan. Magkakaproblema po yan sa hinaharap. Hayop ka! Minamaliit mo ang apo ko? Ikaw ang may problema. At yung anak mo, siya ang may problema. Ikaw. Mahal? Ayos ka lang ba, mahal? Kita mo? Iyan ang parusa sa pagmaliit sa apo ko. Buti nga sa'yo. Tumahimik ka! Bago! Natakot mo ang apo ko! Tapatayin kita! Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Pinagpalagay ko pa siya. Subukan niyang takutin ulit ang apo ko. Pati ikaw, sasaktan ko! Bakit? Bakit? Wala kayong katapusan! Papatayin ko kayo! Bakit kayo hindi makatwiran? Papatayin ko kayo! Wow! Kalma lang. Wow, kalma lang. Hipuin mo ang baby natin. Baby! Tama, para sa baby. Ano bang ginagawa ninyo? Aalis na ang tren. Mag-check-in na kayo. Pagkapasakay, mabalikan ko kayo. Tara, Miguelito! Bilis! Sakay na! Alis, Satan! Mahal, kasalanan ko. Nag-alala ka na naman. Pangako, kakonturin kong sarili ko. Tara, sakay na tayo. City, third row. Ate, sa amin po to. Gago! Hindi pa nga kita hinahanap. Kayo pa ang lumapit. Nang bugulo kayo, no? Ate, hindi po kami nanggugulo. yung upuan mo. Sabi niyan, paalis po. Oh, ano? Sabi mo lang sa'yo na. Tingin ko, nanggugulo lang kayo. Anak,
Nanggugulo tong dalawang to. Gago ka! Sige, subukan mo ako ngayon! Tingnan mo, ito ang ticket namin. Ano kung may ticket? Nauna si mama dito. Kaya sa mama ko to. Hama, nauna ako. Kaya sa akin to. Ticket, ha? Wala na. Huwag kang sumobra. Oh, sumusobra ako? Ano ngayon? Wow, tawa na. Okay lang tumayo. Hindi pwede, mahal. 8 buwan ka ng buntis. 2 oras pang biyahe. Kaya mo ba yan? Ayos lang. Ate, ayokong makipag-away. Sa'yo na ang upuan ko. Pero, pwede bang ang gamit mo ay alisin mo sa upuan? Buntis po ang asawa ko. Kailangan niyang maupo. Tigil. Itong laman ng bago, gulay na tanim namin. Organikong pagkain. Mas malinis pa to sa babaeng yan. Bakit di mo payang babaeng yan patunguhin sa sahig? Ikaw. Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Patayin sila! Patayin sila! Patayin sila! Patayin sila! Patayin sila! Mahal, kalma lang. Huwag mong takutin ang baby. Baby. Haba, akala ko pa naman ang galing mo. Ikaw! Mahal, huwag na nating patulan. Bigay na lang natin ang upuan. Ang asawa mo, kaya to. Hindi lang 2 oras. Kahit 3 oras pa, kaya akong tumayo. Kasalanan ko, mahal. Wala akong kwenta. Hindi. Sa akin, ikaw ang pinakamahusay. Mahal, ayos ka lang ba? Mahal? Ayos lang. Sino pinapakitaan mo? Magpahinga ka muna. Hey, bruha! Ang ginagawa! Nakaupo siya sa bagahe ko. Ang dumi niya. Baka may sakit pa. Paano kung mahawa ako? Gusto mo mamatay? Nako, hindi. Makinig ka. Subukan mo lang si mama. Subukan mo. Papatayin kita. Upo ka. Buti na lang may bumaba. May 2 upuan. Mahal, kain ka ng strawberry? Sala ba, mahal? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lola, sinaktan niya ako! Bitaw! Bakit mo inaapi ang apo ko? Ayos ka lang ba? Hindi ko siya sinaktan, ang apo mo. Inagaw niya ang strawberry ko. Sinong aling? Ang bait-bait ng apo ko. Bakit niya aagawin yan? Ang strawberry mo ang nahulog. Ang bait pa ng apo ko, pinulot niya para sa'yo. Ano ko inagaw niya? Bata lang naman siya. Ano masama kung kumain ng strawberry? Kuripot. Ang tigas ng ulo ng matandang yan. Ang apo niya pa nga, ang nangagaw. Tapos siya pa ang nagsumbat. Ang batang ganyan ang pagpapalaki. Anong klaseng tao ang magiging paglaki? Oo nga, sobra na. Tumahimik. Ano klaseng tao ang apo ko? Wala kayong pakialam. Kayong lahat. Minding your own business. Anak, itong basurang strawberry, ibalik mo na. Wala tayong pake. Ayoko, gusto ko ng strawberry. Ano strawberry? Ang dumi nila. Ibalik mo na yan.
Bibigyan ka ni Lola ng cellphone, ha? Gusto mo, no? Heto, ikaw! Kanin mo! Kanin mo! Kanin mo! Walang kwenta! Walang kwenta! Bakit? Bakit niyo ginagawa to? Bakit niyo ginagawa to? Bakit ganyan? Mahal. Mahal. Huwag kang patalos-talos. Ayoko na ng strawberry. Ayoko na. Mahal, kumalma ka. Kama. Kailangan kong kumalma. Tama. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong kumalma. Nagot ka sa akin! Huwag niyo nang ituloy to. Bakit ka sumisigaw? Walang kwenta! Natatakot ang apo ko! Pupunitin ko yung bibig mo! Paulit-ulit na sinisiba ang upuan. Buntis siya. Kaya ba niya yan? Ano ngayon kung buntis? May pinanganak din naman. Nung buntis ako, nagtatrabaho pa ako sa bukid. Miguelito. Sige, sipa lang. Maha. Huwag niyo na ituloy to. Ano ngayon kung inaapi ka? Walang kwenta! Ako? Sasaktan mo? Subukan mo lang akong saktan. Papatayin ka ng anak ko! Sobra na kayo! Lahat tayo nahihirapan! Wala namang ganyan! Tama! Buntis pa naman siya. Sobra na talaga kayo. Ano pakialam mo? Hindi mo naman anak yan. Bakit ka nag-aalala? Ikaw. Anong ikaw? Lumayas ka. Kundi, ang anak ko, pagsasabayin ka. Patayin sila. Kapag patay na sila, wala nang mga api sa asawa ko. Patayin sila. Patayin sila. Aba. Ikaw, bata, gusto mo nang lumaban, ha? Sige. Papatayin kita ngayon. Mahal. Mahal. Kalma lang. Para sa baby, ha? Hayo? Kuya, yung asawa mo parang hindi maganda. Sa susunod na istasyon, bubaba na kayo at magpa-check up. Baka mapahamak pa kayo. Oo nga, kapag may nangyari, hindi yan biro. Sige. Salamat. Mahal. Bababa na tayo sa susunod. Magpa-check up tayo. Sige. Alisin mo yan. Ayoko nga. Ano magagawa mo? Huwag mo akong subuan. Pinipilit niya kita. Sige nga, subukan mo kong galawin. Sobra ka na. Ayaw ka babae ka! Bakit ka sumisigaw? Sinaktan mo ang nanay ko? Papatayin kita. Bako! Alabas ka lang ba? Layes! Mahal. Papatayin kita. Huwag kang asawa ko! Kailangan kong magbigil. Para sa bata, kailangan kong magbigil. Patayin ang walang kwenta!
Laya! Mahal! May dugo siya! Baka mangganak ba siya? Mahal! Ang baby natin. Mahal! Mahal! Mamatay kayo lahat! Lahat kayo! Mamatay kayo! Mahal. Mahal! Uy, pare, yung asawa mo, mukhang malala. Bumaba na kayo. Punta na kayo sa ospital. Buntis pa naman siya. Ang mahulog, hindi biro. Huwag niyan balawalain. Sige, salamat sa inyo. Bababa na kami. Hiwalayin sila! Hayaan na silang bumaba! Tama, hiwalayin sila! Huwag! Bitawan niyo ako! Ha? Ano pang hinihintay mo? Lali mo na sa ospital ang asawa mo. Bilis! Sige, salamat. Doktor! Doktor! Ilitas niyo ang asawa ko! Pakiusap! Ilitas niyo ang asawa ko! Bulubang lagay niya. Kailangan siyang operahan agad. Magpasya ka na. Dok, sandali lang po. Roberto, hinihintay ko kayo sa hapunan. Gaano pa katagal? Tay, may nangyari sa amin sa daan. Maria, grabe, mariba siya. Kailangan siyang operahan agad. Anong nangyari? Nasa Metro, San Pedro General Hospital kami. Sige, papunta na ako. Isa pa, tatawagan ko ang direktor nila. Siya ang mag-oopera sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sige. Teka, tumigil kayo! Nadapa lang siya. Lanang pakalala. Anong ingay yan? Nasa shock ng pasyente. Paano siya magpapanggap? Wala akong paki sa shock niya. Sabi ko nagpapanggap siya. Nagpapanggap siya! Ikaw! Alis na kayo! Hindi kami aalis! Anong magagawa mo? Kung hindi kayo alis, hindi na ako magpipigil. Wadia! Wadia, tingnan nyo! Sa harap nyo pa, ang kapal na mukha niya! Isipin nyo, kanina pa lang, gaano na siya kapal! Tama! Sigurin nyo na! Bubugin nyo siya! Pinipigilan niyo ang paglilitas. At kayo pa ang tama? Sabi ko na nga ba, ang makipag-usap sa inyo ay walang sasay! Mukhang kailangan na ng takas. Tigil! Sa harap ko pa, gusto mo manakit? At kayo, pinipigilan niyo ang doktor, patpatay yan. Kapag may nangyari sa pasyente, kasalanan niyo yan. Halis! Hayaan niyo ang doktor. At kayo, sumama kayo sa akin. Teka, kayong biktima! Bakit mo kami huhulihin? Tama na! May patakaran ng ospital! Buhay ang una! Huling babala to. Aris! Susa! Tigil! Sino manggang gahas? Butit, dumating ka! Ay! Nandito ako. Walang gagalaw sa inyo. Anong hinihintay mo? Ayaw mo na bang magtrabaho? Kinanti nila ang ate ko. Gano ka?
Dr. Lim, pinapahuli niyo sa amin ang lalaking to, dapat lang sa kanya. Kasi nanakit siya. Pero yung babaeng nasa kama, pinapahawak niyo sa amin, pagpapakamatay yan. Isa pang beses. Gagalaw ka ba? Pagpapakamatay. Hindi ko yan gagawin. Tatawagan ko na ang HR. Matatanggal ka na. Kahit matanggal pa ako, hindi ko to hahayaang mangyari. Sige, tingnan natin kung kaya mo. Sugod. Tingnan natin kung may magliligtas pa sa'yo. Anong tinatawa mo? Tawa ko sa katangahan nyo. Tawa ko sa parating na kamatayan nyo. At di nyo alam. Malaking gulo! Kilala mo ba ako? Ako si Dr. Lim. 3 beses na, niligtas ko ang buhay ni Governor Villanueva. Ang tagapagligtas niya. Pati ang mayor ng Metro San Pedro, ilang beses ko noon nakita. Para matauhan ka, bata. Itong jade pendant, bigay sa akin ni Governor Villanueva. Sa pendant na to, dito sa Metro San Pedro, sino makakapagbigay sa akin ng gulo? Sino mang gagahas? Itong walang kwenta. Nagpapanggap lang siyang baliw para makatakas sa parusa. Sugo! Taga! Bakit ka nagmamadali? Dr. Lim, ang chairman ng Santos Holdings, si Antonio Santos. Malo pa ang anak niya. Mag-opera na. Papunta na po si Director Mendoza. Siya mismo ang mag-opera. Si Antonio Santos. Ha? Yung pinuntahan mismo ng presidente? Ang pinakamalaking kumpanya, si Antonio Santos ng Santos Holdings. Tama, siya nga. Di po kayo makontak ni Director Mendoza. Kaya ako ang pinuntahan niya. Pinapapunta po kayo. Ilikas nyo agad ang OR para sa operasyon ni Miss Santos! Ano ba ang hinihintay nyo? Panayasin nyo yung dalawa. Pag nahanda lang ang operasyon ni Miss Santos, lakot tayo! Bilis! Subukan nyo. Gusto nyo ng gulo? Lumalaban ka pa? Gusto mo nang mamatay? Sugurin nyo, bubugin nyo hanggang di na makagalaw. Teka, wag! Dr. Lim, pasensya na po pero pasyente po sila. Hindi po maganda to. Takpin nyo! Walang kwenta. Akala mo ba ang galing mo kanina? Sige, ipakita mo ulit. Sige, tingnan ko nga. Magaling, ha? Walang kwenta. Naawa ka, no? Sa babaeng yan. Sige, tingnan natin kung sinong mas masasaktan, ikaw o siya. Tagal! Francisco, ano ginagawa mo? Dr. Lim, alam niyo po ba kung sino siya? Siya po si Miss Santos. Sasabihin mo siya si Miss Santos. Akala mo ba tanga ako? At ikaw, Francisco, nabulag ka na ba sa duty mong yan? Gusto mong iligtas silang dalawa? Asa ka pa? Hindi po ganyan. Dr. Lim, totoo po. Tingnan niyo po. Ito po, ID po ni Antonio Santos. Kanina lang po nahulog sa kanya. Isipin niyo po, kung hindi sila magkakilala, paano niya nakuha ang ID niya? Talaga bang si Miss Santos siya? Sabi ko na, lagot ka na. Sir, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako, sir. Iligtas mo na siya! Ano bang hinihintay nyo? Iligtas siya! Operahan nyo na si Miss Santos, bilis! Lim! Anong ginagawa mo?
Linisin nyo na ang operating room! Operahan ko na si Miss Santos. Ngayon na. Siya si Miss Santos, ha? Kahit sino lang na babae, pwedeng magpanggap na si Miss Santos. Ha? Direktor, imposible po yan. Tingnan niyo po, ito po ang ID ni Antonio Santos. Meron po sila nito. Paano po sila magiging peke? Maraming may parehong pangalan sa bansa. Kahit sino lang na si Antonio Santos na may ID, ay si Mr. Santos na agad. Ay. Hayaan nyo, sasabihin ko sa inyo, ang totoong Miss Santos, nakita ko na sa first floor. Ha! Bilis! Ilabas nyo na itong dalawang to. Huwag nyo akong abalahin sa operasyon. Malaking aksidente sa San Pedro Avenue na pahinto sa trapiko. Mang-schedule po ng ibang ruta para hindi masayang ang oras nyo. Ako, si Miss Santos. Mamawalang kwentang doktor. Pinapapila niyo ako. Subukan niyo. Mababayad niyo lahat. Kayo po si Miss Santos, di ba? Oo nga. Sino ka ba? Ako po ang direktor ng ospital na to. Ako po si Dr. Ramon Mendoza. Ako rin po ang mag-operate sa inyo, ang chief surgeon. Sa taas po, handa na ang operating room. Tara na po sa taas. Marunong ka namang mag-isip, Director. Sige, mauna na kayo. Magvi-video muna ako. Susunod ako pagkatapos. Sige po, magpapa-assistant po ako na maghintay sa inyo. Isasama ka niya sa taas pagkatapos. Aakyat na po ako para maghanda. Kahit ang asawa ko ay hindi si Miss Santos, pero isa siyang pasyenteng nasa panganib. Sa ginagawa niyo, hindi ba't pinapatay niyo siya? Ikaw, bumalik ako para operahan si Miss Santos. Hindi para sa inyo na malatulad niyo. Boss, may malaking banggaan sa unahan. Itong daan, baka matagalan pa bago magkaliwanagan. Boss, huwag po kayong mag-alala. Di ba sabi ng manugang? Nasa ospital po si Miss Santos. At nakausap niya na rin po si Director Mendoza. Tiwala lang po. May awa po ang Diyos kay Miss Santos. Sigurado magiging maayos siya. Sabi nga nan, pero yung puso ko, hindi pa rin mapakali. Ganito na lang po. Bababa po ako at tatakbo. Susunod na lang po kayo. Tali! Sige po. Dali! Itong dalawang di importante to, palayasin nyo. Ang OR, linisin nyo. Bilang direktor, ang ugali mo ay kadiri! Ugali? Anong silpi ng ugali? Basta't mapagaling ko si Miss Santos, walang makakapigil sa akin. Kahit sinong humarang sa akin, papatayin ko siya ng marahas. Palayasin nyo na itong dalawa. Hikil! Subukan niyo siyang galawin. Hindi lang kayo nagpapanggap bilang Miss Santos, binabantaan niyo pa ako. Asawa ko, siya ang totoong Miss Santos. Bakit mapapanggap? Mukhang hindi ka pa talaga titigil. Subukan mo! Subukan mo! Walang kwenta. Ngayon, wala ka nang magagawa. Bakit ka pa mayabang? Teka. Anong meron, Direktor? Ito, isang black card na iisa lang sa buong mundo. Sabi raw. Laging nasa kanya si Mr. Santos ng Santos Holdings. Itong card, paano napunta sa'yo? Sabi ko na, asawa ko, siya si Miss Santos. Ha? Ang pangit! Ayoko niyan! Miss Santos, ito ang tanging black card sa buong mundo. Napakabihira nito. Bakit mo naman tatanggihan? Wala akong ganyang pangit na card. Isa pa, huwag mong sayangin ang oras ko. Ischedule mo na ang operasyon ko. Kundi, ipapa-cancel culture kita sa fans ko. Kita mo? Milyon ang followers ko! Subukan mo kong bastusin. Mag-ingat ka sa fans ko. Wawasakin nila ang buong ospital mo. Ikaw si Miss Santos? Dahil lang dito? Ano pa nga ba? Palayasin niyo ang buhang yan! Nandito ako para mapagamot.
Ang lakas ng loob mong gawin to sa akin. Idedemanda kita sa video. Ipapakancel culture kita sa fans ko. Mr. Santos, nagkamali lang po ako. Nagkamali ng tao. Nakita niyo naman po, may dahilan po. Pasensya na po sa abala. Huwag niyo na po sanang isipin. Director, kahit yung babae yun kanina ay hindi si Miss Santos, hindi pa rin yan patunay na sila. Huwag po kayong pandalos-dalos. Diba, Director? Tingnan mo siya. Mukha siyang hampas lupa. Imposible na may ganyang koneksyon. Tumahimik ka! Kayo ang laging nagsisinungaling, kaya ako nalito! Direk, tingnan niyo tong card. Tingnan niyo, kumpas na. Hindi kumupas ang totoong card. Peke to. Totoo nga. Peke pala tong black card. Sige, hayop ka! Paulit-ulit mo ko niloloko. Gusto mo na bang mamatay? Tigil! Son-in-law, ayos lang po ba kayo? Ayos lang, si Dose. Bakit wala si tatay ni Baby Santos? Traffic po. Nag-aalala po si Mr. Santos sa kaligtasan ni Miss Santos. Kaya bumaba na po agad. Swerte ko po, di po ako masyadong naipit. Kaya nauna po ako. Akala ko si Miss Santos ay ligtas dito sa ospital. Di ko inakala na ang mga hayop na to ay magiging ganito kasobra. Dapat kayo mamatay. Saan ka galing? Hayop ka? Gusto mo bang mamatay? Tingnan mo ko. Hayop ka? Sino ba ako? Mendoza! Ang lakas ng loob mo! Pinapagawa ka ni Mr. Santos na operahan si Miss Santos. Ano nangyari? Hindi mo man lang siya inoperahan. Hinayaan mo pa ang mga basurang to na saktan ng manugang namin. Ano ba talagang binabalak mo? Yung nasa kama, siya ba talaga si Miss Santos? Siyempre! Kung hindi siya, ikaw ba? Mr. Ramos, mali po ako! Nauto po ako ni Dr. Lim! Hindi! Wala ko kinalaman! Tito Jose, sa kanila na lang tayo mamaya. Ang asawa ko ang unahin. Narinig mo? Kilos na! Kapag may nangyari kay Miss Santos, lahat kayo, walang magandang mangyayari. Opo, pupunta na po. Asahan niyo po, gagawin ko po ang lahat. Tiyak na si Miss Santos at ang anak niya sa tiyan ay ligtas. Kalma lang, walang mangyayari. Direk, bilis po! Malaking banggaan sa San Pedro Avenue. Malaking traffic na. Mga motorista, mag-detour na lang po para hindi po kayo maantala. Papunta sa ospital natin, dadaan talaga sa San Pedro Avenue. Pero ngayon, traffic sa San Pedro Avenue. Mr. Ramos, ang bilis niyo pong dumating. Paano po nangyari? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Nagtataka lang ako. Pakipaliwanag na. Dahil sa traffic, sa side street ako dumaan. Magaling kang mag-imbento, ha? Kung ibang tao lang, naniwala na sana sa'yo. Sayang lang, ako ang kaharap mo. Mendoza, ano ba talagang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay peke ako si Jose Ramos? Ano pa nga ba? Kaya pala. Direktor, kaya pala. Ang galing ng timing. Ngayong pamilya ko sa kotse ay makakabangga pa ni Miss Santos. Oo nga, pero ang galing niyang umarte. Kahit magaling umarte, isa pa rin peke. Mendoza! Huling babala to sa'yo! Ang tanging paraan mo ngayon ay operahan si Miss Santos. Papunta na si Mr. Santos. Kapag may nangyari kay Miss Santos, lagot ka talaga. Napapanggap ka pa. Sa tingin mo, maluloko mo pa ako. Mahilig ka sa mga babala, ha? Sige, ngayon, babalaan kita. Mula ngayon, walang makakaligtas sa inyo, sabi ko, gwardiya. Mendoza! Sinong manggangas? Boss! Tay, kasalanan ko. Ang manugang ko, at ang sugat ni Uncle Jose.
Ikaw ba ang may gawa? Naalala ko na. Ikaw yung ipinakita sa akin ni Francisco Cruz kanina. Yung nasa ID. May pangalang Antonio Santos. Aba, akala mo matatakot ako? Huwag kang paligoy-ligoy. Tinatanong kita, kung ikaw ang may gawa, isang impostor, ano magagawa mo sa akin? Mabuti. Umamin ka? Gusto mong malaman? Ipapakita ko sa'yo. Tingnan natin. Tingnan ko kung anong gagawin mo. I freeze agad ang lahat ng assets ni Dr. Ramon Mendoza. Kilala mo ba ang direktor namin? Siya ang top doktor ng Metro San Pedro. Pati ang mayor ng Metro San Pedro nagpupugay sa kanya. Isa ka lang impostor. At sa isang salita mo lang, papatigilin mo ang assets niya, nakakatawa ka. Akala ko pa naman may ibubuga ka. Mukhang nagkamali ako. Direktor, huwag na po kayong makipagtalo. Ipahuli na po sila. 3. 2. Lagot po, Director. Lahat po ng assets niyo, naka-freeze na po. Anong sabi mo? Paano nila nagawa to? Ang Santos Holdings po. Ang nag-freeze sa assets niyo. Ikaw nga ba talaga? Si Antonio Santos ng Santos Holdings. Mr. Santos, hindi ba halata? Di ba gusto mong makita ng isang magandang palabas? Na yun, ang palabas, gustong-gusto mo ba? Mr. Santos, wala po akong kinalaman. Nakakit lang po ako sa kanilang pamilya. Pakiusap po, siyasatin niyo. Wala rin po akong kinalaman. Si Lola po ang may gawa. Pinilit niya ako. Opo, Mr. Santos. Kayo po, kung may huhulihin po kayo, si Lola na lang po. Siya po ang nag-joke sa amin na gawin to. Wala po kaming kinalaman. Ikaw! Kayong lahat! Mga walang utang na loob! Huwag na kayong mag-away. Wala sa inyong makakatakas. Mr. Santos, magbigay po kayo ng daan. Para makita pa tayo. Kung ipipilit niyo ako, masama to sa inyo. Oo nga po, Mr. Santos. Para mas mabuti sa lahat. Para sa lahat. Magbigay po kayo ng daan. Ang kapal ng mukha mo. Nung inapin yung asawa ko, hindi niyo ba inisip to? Antonio Santos, yung sinabi ko kanina, hindi yun pagmamakaawa. Babala yun sa'yo. Kung hindi ka palindibigay, huwag mo kong sisisihin. Gusto ko lang makita kung paano mo ako pagsisisihan. Sige, kasalanan mo to. Hindi mabalan, no? Teritoryo ko to. Kahit ikaw pa si Antonio Santos at kahit gaano ka pa kalakas, sa inyong ilan lang, ano magagawa niyo sa akin? Ito ba ang diskarte mo? Tama. Dalawang papipilian mo. Una, kalimutan na natin to para walang nangyari. O kaya, wala na akong pakundangan. Ang babang diskarte mo. Akala mo matatakot ako? Sugugan mo! Sinong gagalaw sa asawa ko? Papatayin ko. Ito! Kalma lang. Ako na ang bahala. Huwag kang makialam. Ayaw mo sa maputing usapan? Kung ganun, edi wala na akong pakundangan. Sugod! Kasalanan to ng bruhang yan! Ayaw niyo ako'y mabuhay. Papatayin ko kayong lahat. Higo! Bakit ang bilis niya? Hello, Governor Villanueva. Mayroon po akong kailangang patunayan. Sige, tutal. Ako naman ang 3 beses na nagligtas sa kanya. Siguradong kakampi natin siya. Governor Villanueva, sakto po ang dating nyo. May mahalaga po akong isasumbong. Itong si Antonio Santos, abuso sa kapangyarihan. Dakpin niyo na po siya.
Mas mabuti bang baraling nyo na agad? Binigyan kita ng jade pendant para protektahan ka sa masasamang tao, para sa sarili mong proteksyon. Pero ikaw, ginamit mo pang pendant para sa masama. Anong tingin mo sa akin? Hindi po! May ebidensya. Itatanggi mo pa? Governor, kahit paano, ako ang nagligtas sa buhay nyo. Hindi nyo pwedeng gawin to sa akin. Kahit na maging tagapagligtas pa kita, kahit na anak pa kita, kahit na anak pa kita, na yung nagkasala ka, dakpin ka pa rin. Dalhin sila. Anak! Anak! Mahal, congrats! Kaya mo nang kontrolin ang emosyon mo. Magaling ka na. Mahal, hirap ka rin itong 6 na buwan. Mula ngayon, aalagaan na kita at ang bata.